Noong ikalawa ng Oktubre, taong 2021, isang misteryosong pag-uwi ang isinagawa ni Samuel Trinidad sa kanilang tahanan sa Bulacan nang walang anumang pasabi sa kanyang pamilya. Ang kanyang biglaang pagdating ay hindi dala ng pananabik kundi ng isang mabigat na kutob na ang kanyang asawang si Jonalyn ay may itinatagong relasyon sa isang taong hindi niya inaasahan. Ang tanging hangad ni Samuel ay kumpirmahin ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang kilos ng kanyang asawa upang maprotektahan ang dignidad ng kanilang pamilya at ang kinabukasan ng kanilang anak na si Mayen. Nais niyang malaman kung ang kanyang mga hinala ay bunga lamang ng pag-iisip o kung mayroon ngang malalim na pagtataksil na nagaganap sa loob mismo ng kanilang parokya. Kaya mo bang tanggapin na ang taong pinagkakatiwalaan mong gagabay sa iyong espiritual na buhay ang siya palang wawasak sa pundasyon ng iyong sariling tahanan? Ano ang gagawin mo kung ang lugar na itinuturing mong banal ay maging saksi sa isang lihim na ugnayang magdadala ng habambuhay na kahihiyan sa inyong pamilya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kwento ng pamilya Trinidad ay nagsimula sa isang maayos at payapang pagsasama sa isang bayan sa Bulacan. Si Samuel Trinidad ay isang masikap na asawa na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya habang si Jonalyn naman ay kilala bilang isang madasalin at aktibong miyembro ng kanilang lokal na simbahan. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang pagsasama ay itinuturing na modelo ng isang matatag na pamilyang Pilipino lalo na sa paningin ng kanilang anak na si Mayen. Ngunit ang kapayapaang ito ay unti-unting nanganib nang mapansin ni Samuel ang unti-unting pagbabago sa ugali ng kanyang asawa sa tuwing sila ay nag-uusap. Ang madalas na pagdadahilan ni Jonalyn na may mga gawain siya sa simbahan hanggang gabi ay nagsimulang magtanim ng pagdududa sa isipan ni Samuel. Hindi niya maunawaan kung bakit tila mas inuuna pa ng asawa ang mga aktibidad sa parokya kaysa sa kanilang sariling tahanan. Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, nagpasya si Samuel na umuwi ng lihim mula sa kanyang trabaho. Hindi siya nagpadala ng mensahe o tumawag man lang kay Jonalyn dahil ang kanyang pakay ay magsagawa ng sariling investigasyon. Mula sa paliparan, hindi siya dumiretso sa kanilang bahay kundi tumuloy muna siya sa isang maliit na hotel sa karatig na lugar upang doon magpalipas ng gabi. Sa loob ng silid ng hotel, hindi mapakali si Samuel habang paulit-ulit niyang binabalikan ang mga huling buwan ng kanilang komunikasyon. Kinabukasan, palihim niyang kinontak ang kanyang anak na si Mayen upang makipagkita sa isang lugar na malayo sa kanilang bahay. Doon ay ibinuhos ni Mayen ang lahat ng kanyang mga napapansin tungkol sa kanyang ina. Ikinuwento ng bata ang madalas na pag-alis ni Jonalyn sa gabi at ang mga pagkakataong hindi ito umuuwi sa kanilang bahay nang walang malinaw na paliwanag. Ang pinakamasakit na bahagi para kay Samuel ay nang mabanggit ni Mayen na may mga bali-balitang malapit ang kanyang ina sa kura paroko ng kanilang simbahan na si Padre Edgardo Velos. Ang pangalang Padre Edgardo Velos ay tila pamilyar kay Samuel ngunit hindi niya agad matandaan kung saan niya ito unang narinig. Sa kanyang pagsasaliksik, nalaman niya na ang paring ito ay bago pa lamang nakatalaga sa kanilang parokya ngunit mabilis na nakuha ang tiwala ng mga deboto kabilang na si Jonalyn. Nagkasundo ang mag-ama na magmatyag muna at huwag gumawa ng anumang eksena hanggat walang malinaw na ebidensya. Si Samuel ay nanatili sa hotel habang si Mayen naman ang nagsilbing mata at tenga sa loob ng kanilang bahay. Ilang araw silang naghintay at nagmasid hanggang sa sumapit ang gabi ng ika-5 ng Oktubre. Tumawag si Mayen sa kanyang ama at ipinaalam na wala pa rin ang kanyang ina mula pa noong umaga at ang paalam nito ay may mahalagang gawain sa simbahan. Mabilis na sinundo ni Samuel ang anak at sabay silang nagtungo sa compound ng simbahan upang kumpirmahin ang kanilang hinala.
Pagdating sa simbahan, hindi sila dumaan sa pangunahing pintuan upang hindi sila mapansin ng mga gwardya o ng ibang tao. Sa halip, palihim silang pumasok sa madilim na bahagi ng compound kung saan kakaunti lamang ang ilaw. Tahimik ang paligid at tanging ang mga kuliglig lamang ang naririnig habang naglalakad ang mag-ama patungo sa kumbento. Habang lumilipas ang mga minuto, mas tumitibay ang pakiramdam ni Samuel na nasa loob lamang ng gusali ang kanyang asawa. Hindi na sapat para sa kanya ang paghihintay mula sa malayo, kaya naman nagpasya siyang lumapit sa mismong silid ng pari. Nakita nila ang isang katiwala na nag-aayos ng gamit at nagpanggap si Samuel na may mahalagang pakay sa kura paroko. Itinuro ng katiwala ang silid ni Padre Edgardo sa ikalawang palapag at doon tumayo si Samuel sa harap ng pintong gawa sa matigas na kahoy. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, marahan siyang kumatok ngunit walang sumasagot mula sa loob. Dahil sa kawalan ng sagot, muling kumatok si Samuel ng mas malakas hanggang sa makarinig siya ng isang iritableng boses mula sa loob ng silid. Bumukas ang pinto at sumilip si Padre Edgardo na halatang nabigla at nabahala nang makita si Samuel sa kanyang harapan. Hindi na naghintay pa ng pahintulot si Samuel at agad niyang itinulak ang pinto upang pumasok sa loob ng silid. Sinubukan siyang pigilan ng pari, ngunit mas malakas ang determinasyon ng isang asawang nagnanais malaman ang katotohanan. Mabilis na naglibot ang mga mata ni Samuel sa bawat sulok ng kwarto hanggang sa mapansin niya ang isang aparador na bahagyang nakatabingi sa pader. Nilapitan niya ito at walang pag-aatubiling itinulak ang mabigat na kasangkapan. Doon sa likod ng aparador, natagpuan niya si Jonalyn na nakasiksik sa isang makitid na espasyo. Magulo ang buhok ng kanyang asawa at ang mga damit nito ay tila minadaling isinuot dahil sa pagmamadali. Ang gulat at takot sa mukha ni Jonalyn ay sapat na upang gumuho ang mundo ni Samuel sa gabing iyon. Ang lahat ng mga hinala at pagdududa ni Samuel ay nagkaroon na ng mukha at konkretong anyo. Sa labas ng silid, narinig ni Mayen ang malakas na pagsigaw ng kanyang ama, kaya naman lumapit din siya at nakita ang kanyang ina sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang imaheng iyon ng kanyang ina sa loob ng silid ng isang pari ay isang bagay na hinding-hindi na mabubura sa isipan ng bata sa kanyang buong buhay. Ang katahimikan ng kumbento ay napalitan ng isang matinding kaguluhan na umakit sa atensyon ng mga madre, staff at iba pang mga volunteer sa simbahan. Nagsimulang maglabasan ang mga tao at nasaksihan ang eksenang wawasak sa reputasyon ng parokya at ng mga taong sangkot dito. Si Padre Edgardo ay nanatiling nakatayo sa isang gilid na hindi maipinta ang muka, habang si Jonalyn naman ay pilit na iniaayos ang kanyang sarili sa gitna ng kahihiyan. Dahil sa tindi ng eskandalo, agad na nagsampa ng kaso si Samuel laban sa kanyang asawa at kay Padre Edgardo kinabukasan. Ang balita tungkol sa ugnayan ng kura paroko at ng asawa ng isang deboto ay mabilis na kumalat sa buong probinsya ng Bulacan. Sinimulan ng pulisya ang formal na investigasyon habang ang pamunuan ng simbahan ay naglabas din ng pahayag tungkol sa kanilang sariling pagsisiyasat. Habang binubuo ang timeline ng kanilang relasyon, unti-unting lumabas ang mga detalyeng mas lalong nagpabigat sa kaso. Nadiskubre ng mga autoridad na si Jonalyn at Padre Edgardo ay may mahaba na palang kasaysayan bago pa man maitalaga ang pari sa parokyang iyon. Sila ay dating magkaklase noong elementarya at high school at nagkaroon na sila ng ugnayan na higit pa sa pagkakaibigan noong kanilang kabataan. Naputol lamang ang kanilang komunikasyon nang pumasok sa seminaryo si Edgardo, habang si Jonalyn naman ay nagsimulang magtrabaho at magkaroon ng sariling pamilya. Ang muling pagkikita ni na Jonalyn at Padre Edgardo noong Abril taong 2018 ang naging mitya ng muling pagbabalik ng kanilang lihim na damdamin. Sa simula, ang kanilang ugnayan ay nagbalat kayo bilang paghingi ng payong espiritual at paggunita sa mga alaala ng kanilang kabataan. Ngunit habang tumatagal, ang mga pag-uusap ay naging mas personal
at madalas na silang nakikitang magkasama sa loob ng kumbento sa mga oras na kakaunti ang tao. May mga saksi rin na lumitaw gaya ng isang dating sakristan na nagpahayag na nakita niya ang dalawa na magkaakbay sa likod ng gusali ngunit pinili nitong manahimik dahil sa takot. Ang lahat ng mga ebidensyang ito ay nagpatunay na ang gabing nadiskubre sila ni Samuel ay hindi isang aksidente kundi bunga ng isang matagal nang pinaplanong pagtataksil. Sa bawat detalye na lumalabas, mas lalong naging malinaw ang bigat ng kasalanan hindi lamang sa batas ng tao kundi maging sa mga panata ng simbahan. Ang investigasyon ay nauwi sa formal na pag-aresto kay Jonalyn para sa kasong adultery habang si Padre Edgardo naman ay kinasuhan ng immoral conduct at pakikiapid. Sa harap ng korte, hindi na itinanggi ni Edgardo ang kanilang relasyon ngunit iginiit niya na ito ay bunga ng kagustuhan nilang dalawa. Ang pag-amin na ito ay lalong nagdiin sa kanya sa mga administratibong parusa mula sa kaniyang institusyon. Matapos ang isang internal inquiry, formal na tinanggal ng diocese si Padre Edgardo sa kanyang tungkulin at binawi ang kanyang pagiging pari. Ang kanyang pangalan na dati ay iniuugnay sa kabanalan ay naging simbolo na ngayon ng imoralidad at pagtataksil sa tiwala ng mga deboto. Ang desisyon ng simbahan na itakwil siya ay isang malinaw na mensahe na walang sinuman ang higit sa batas kahit pa mayroon silang mataas na posisyon sa relihiyon. Sa kabila ng lahat ng mga legal na hakbang, ang pinakamalaking pinsala ay naiwan sa pamilya ni Samuel. Ang pagkawasak ng tiwala ni Mayen sa kanyang sariling ina at sa simbahan na kanyang kinalakihan ay isang sugat na mahirap gamutin. Ang bawat pagdinig sa korte ay nagpapaalala sa kanila ng gabing gumuho ang kanilang tahanan. Si Jonalyn at Padre Edgardo ay napatawan ng kaparusahang pagkabilanggo na aabot sa 6 na taon dahil sa bigat ng kanilang mga nagawa. Ang kasong ito ay naging isang malakas na paalala sa buong lipunan tungkol sa kahalagahan ng integridad at katapatan sa bawat aspeto ng buhay. Ang kwento ni Samuel at Jonalyn ay patuloy na nagbibigay ng aral sa maraming pamilya na ang mga lihim na gawain ay hinding-hindi mananatiling tago sa mata ng katotohanan. Ang katarungan para kay Samuel Trinidad ay nakamit ng formal na mapatawan ng parusa ang kanyang asawa at ang paring sumira sa kanilang pamilya. Bagamat ang pagkabilanggo ni Jonalyn at Edgardo ay nagbigay ng legal na hustisya, ang emosyonal na epekto nito sa kanilang anak na si Mayen ay mananatiling isang hamon sa kanilang paghilom. Ang parokya ay nagkaroon ng bagong kura paroko upang muling ibalik ang tiwala ng mga tao, ngunit ang madilim na bakas ng eskandalong ito ay mananatili sa kasaysayan ng kanilang bayan. Si Samuel ay nanatiling matatag para sa kanyang anak at piniling harapin ang bukas ng malayo sa anino ng pagtataksil na kanyang naranasan. Ang bangko ng korte ang naging saksi sa pagtatapos ng isang kabanata ng panloloko at ang pagsisimula ng isang bagong buhay para sa mga biktima ng imoralidad na ito. Ang desisyon ng simbahan na tanggalin ang pagkapari ni Edgardo Velos ay nagsilbing babala sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na ang kanilang posisyon ay hindi proteksyon laban sa pagkakasala. Ang pagkilala sa katotohanan at ang pagtanggap sa parusa ay ang tanging paraan upang maituwid ang mga maling landas na kanilang tinahak. Sa bawat dokumento at testimonya na inihain sa korte, nakita ng publiko ang maselang balanse ng hustisya at moralidad sa ating lipunan. Ang pamilya Trinidad ay naging sentro ng usap-usapan sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa huli ay nanalo ang katotohanan laban sa mga kasinungalingang itinago sa loob ng kumbento. Ang mga aral mula sa kasong ito ay patuloy na ibinabahagi upang magsilbing gabay sa mga taong nahaharap sa katulad na mga pagsubok sa loob ng kanilang sariling mga tahanan.
Sa kasalukuyan, ang kaso ni na Jonalyn at Padre Edgardo ay isa pa rin sa mga pinakapinag-uusapang crime stories sa Bulacan dahil sa kakaibang anggulo ng mga sangkot dito. Ang pagkakakulong ng dalawa ay hindi lamang parusa kundi pagkakataon na rin para sa kanila na pag-isipan ang mga pinsalang naidulot nila sa ibang tao. Ang komunidad naman ay unti-unti nang bumabangon mula sa pagkagulat at muling nagkakaisa upang palakasin ang moral na pundasyon ng kanilang parokya. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi tungkol din sa pagkilala sa karapatan ng mga taong nalinlang at nasaktan. Ang kwento ni Samuel ay isang patunay na ang lakas ng loob na harapin ang masakit na katotohanan ay ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan mula sa panloloko. Ang trahedyang ito sa buhay ng pamilya Trinidad ay isang malakas na paalala na ang katapatan ay dapat magsimula sa loob ng ating sariling mga tahanan at sa ating mga sinumpaang tungkulin. Walang anumang posisyon, titulo o lugar ang maaaring maging panangga kapag ang usapin ay ang paglabag sa batas ng tao at batas ng Diyos. Ang pagtataksil sa asawa ay hindi lamang nakakasira sa relasyon kundi nag-iiwan din ng malalim na trauma sa mga anak na siyang pinakaapektado sa bawat maling desisyon ng mga magulang. Dapat nating pahalagahan ang tiwala na ibinibigay sa atin ng ating pamilya at ng komunidad dahil kapag ito ay nawala, napakahirap na itong muling maibalik. Ang bawat hakbang natin sa dilim ay may katapat na liwanag na maglalantad sa ating mga tunay na gawain sa takdang panahon. Huwag nating hayaan na ang mga panandaliang pagnanasa o ang mga alaala ng nakaraan ay maging dahilan upang sirain natin ang ating kasalukuyan at kinabukasan. Ang disiplina sa sarili at ang matibay na pananampalataya ay ang ating mga kalasag laban sa mga tukso na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Ang kwento ni na Jonalyn at Padre Edgardo ay dapat magsilbing aral na ang katarungan ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban para sa katotohanan. Nawa ay maging inspirasyon si Samuel sa mga asawang nakaranas ng katulad na pagsubok na huwag mawalan ng pag-asa at manatiling matatag para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa huli, ang integridad ng isang tao ang kanyang tunay na kayamanan na hindi kailanman dapat ipagpalit sa anumang panandaliang ligaya. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig sa ating mga crime stories na naglalayong magbigay ng aral at babala sa ating lahat. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na mga kababayan at mabigyan ng boses ang mga totoong karanasan ng ating lipunan. Mag-ingat po tayong lahat at palaging piliin ang tamang landas sa bawat desisyon na ating gagawin sa buhay. Hanggang sa susunod nating pagtalakay sa mga misteryo at katotohanan sa likod ng mga balita at nawa ay palaging gabayan tayo ng hustisya at pagmamahal sa ating mga pamilya.